ka-agri, magandang tanghali sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Merkules, Labor Day. So wala tayong pasok. Ang vlog natin ngayon ay bali part 2 ng una nating ginawa na DIY cooler. So sa pangalawa ay ipapakita na natin yung lahat ng materyales at kung paano ginagawa ng isa-isa. So let's go. So isa ito sa materialis ito, plastic bottle. Yan, pinupulot lang natin to, wala tayong gastos dito. Yan, dalawa lang kailangan natin sa isang electric pan. Tapos kailangan natin ng gunting, soldering iron pang butas, at saka tie wire. Ayan. Or kung meron kayong hook na lang para mas mabilis niyong tanggalin. At ang importante, kailangan meron kayong electric pan, kasi kung wala kayong electric pan, hindi rin to obra. So gagawin na natin is yung putulin na natin ulit ito. Bale ito ngayon, hindi na natin to iniinom ang laman, kundi pinapulot lang natin to. Kasi yung nakaraan na ininom pa natin yung laman para magkaroon tayo ng ganito. Pwede kayo gumawa ng yelo, nakakasya lang dito, diretso nyo lang pasok dito. So gagawin natin ngayon is soldering iron. Saksak natin dito, ito yung bubutasan natin. So papainitin lang muna natin yung soldering iron natin. Mainit na yung ating soldering iron, so tayo magbubutas na dito. Kaya tayo nagbubutas dahil para lumabas yung lamig pag inilagay na natin sa likod ng ating electric pan. Tapos pwede rin yung butasan dito sa ilalim para lumabas yung tubig. Pero be sure na yung inyong electric pan ay stand pan para yung kuryente ay hindi naman mabasa. Kung yun ay stand pan, yung ibang electric pan na nandun yung kuryente sa stand niya, huwag yung butasan dito. Bali tanggalin nyo na lang yung tubig laman nito pag napuno para di makakuryente. Bali tanggalin nyo na lang yung tubig, tapos palitan nyo ng yelo. Yung akin naman is isinahod ko sa planggana, yung unang ginawa ko, para yung tubig nandun sa planggana. Kasi yung isang electric pan namin ay wala naman doon yung kuryente, nakahiwalay yung niya. Mamaya ipakita ko sa inyo para safety, hindi kayo makakuryente. So ito pwede nating butasan to, pwede ring hindi, para kasi kung binutasan natin to dito, matatagas yung tubig. Kaya mas madali kung hook ang gamitin nyo, para tanggalin nyo na lang ito para itapon yung tubig. So continue tayong pagbutas nito. Kailangan pag gumawa kayo ng ganito, kailangan laging nasa safety kayo, huwag kayong mapaso. Tsaka pag ginamit nyo na, kailangan yung safety pa rin, na hindi kayo makuryente, kasi tubig yan, delikado. Baka mamaya yung tubig na matapon dito ipapunta dun sa kuryente, mas lalong nakakasama. Kaya kailangan, bago kayo gumawa nito, kailangan safety. Ayan, nabutasan na natin yung isa.
So dito naman tayo sa pangalawa. Kung mayroon kayong hook na lang gagamitin nyo pang panglagay para mas mabilis niyong tanggalin laman ng tubig. Tsaka kung mayroon kayong soldering iron, yun na lang yung gamitin yung pambutas para mas mabilis. Pero mag-iingat kayo, huwag kayong mapasok. Ayan. Purpose lang naman itong butas na to para lang mailabas yung lamig na hinihigop ng electric fan. May lamang yelo ito. Ito lang naman ay para lang to sa summer, hindi man to pwedeng tag-ulan. So ito, di natin bubutasan dito kasi yung ating electric fan stand pan, so ikakabit natin dun sa stand pan na to. Pag binutasan natin dito, magdidiretso-diretso yung tubig. Lagi tayong magmamap. So pag napuno or mayroon ng tubig dito, tanggalin nyo na lang. Basta hook na lang gamitin nyo, huwag yung tawag dito cable tie kasi mahirap tanggalin. Okay lang kung marunong kayo magtanggal nito, sungkitin lang naman ito para matanggal. Okay. Ayan na mga ka-agri, kinabit na natin. Bumili na tayo ng hook na lang ang ilagay natin, tinalian natin. Ayan o, may hook para madali lang tanggalin pagka nagpalit tayo pag nagtanggal tayo ng tubig. So yan lang ang stand pan kasi pag binutasan natin yung ilalim, tutulo yan dyan sa baba, kaya hindi natin binutasan yung ilalim para tanggalin na lang natin pag may tubig na. Maya natin lagyan ng tubig kasi hindi pa naman masyadong mainit ngayon. Papakita ko lang sa inyo yung nasa taas. Yung isang unang ginawa natin, nilipat natin dito sa isang electric fan. Yan, sinahod namin sa planggana para pag tumapon yung tubig, dyan lang sa planggana. Wala kasing kuryente yung stand na yan, kaya hindi siya delikado. Hindi pa yan nilagyan ng yelo kasi malamig pa naman. Nakahiwalay kasi yung kuryente niyan, ayan o. Kaya dapat hindi lumapat sa tubig dahil delikado mga kuryente. Yan. Yan yung unang ginawa ko. Sinahod lang namin sa planggana para yung tubig na matapon ay dyan pupunta sa planggana. Binutasan ko yung ilalim niyan. Papalitan din natin ng hook para mas mabilis na tanggalin. Sabagay, diretso naman ang tubig dito. Hindi na natin kailangan tanggalin para itapon yung tubig. So, yun lang mga idol, mga ka-agri. So, yan ang mga ka-agri, yung ating actual na ginawang DIY air cooler. Yan, may nakalagay na ng yelo yan. Malapit na matunaw kasi kanina pa yan inilagay kasi natutulog yung anak ko.